Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay napabulong sa kanyang sarili. Ano, seryoso talaga siya sa nais mangyari. Sumang-ayon ako sa nais niya dahil hindi ko naisip na gagamit talaga siya ng ganitong kalakas na spiritual. Napasubo na ako. Hindi na ako pwedeng umurong dito. Kailangan kong labanan ang pinuno ng mga barbarian sa abot ng aking makakaya. At sinabi naman niya na ang kahusayan ng kanyang mga manggagamot na mayroon siya sa kanyang kaharian ay nasa rurok na naantas. Pagkakatiwala ko na lang ang aking sarili sa kanila kung ako ay mapahamak sa duelo namin ni Brother Benj ngayon. Talaga naman, hindi kasi ako nag-iisip. Sabi ni Dax at ito ay napahawak sa kanyang noo. At muling bamulong. Kailangan ko na din ilabas ang lahat ng aking spiritual na tinataglay. Para naman mabigay ko ang laban na nais ni Brother Benj. Sabi ni Dax sa kanyang sarili. At samantala, sa lugar ng nasasakupan ng Westrington, sila Daryl, kasama ang kanyang pamilya na sila Ambrose, Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at ang 4 na prinsesa ng mga fairy. Kasama sila Pinunong General Benj at General Loy. Sila ay medyo malapit na sa lugar kung nasaan ang lagusan. Natatanaw na ni Daryl ang mataas na bundok kung nasaan ang lagusan na ito. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, "Malapit-lapit na tayo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Tayo nang magmadali upang magawa na natin ang dapat gawin sa lugar na iyon." At si Daryl ay mabilis na pinatakbo ang kanyang kabayo. At sila Ambrose, Pinunong General John at si General Loy ay pinatakbo din ng mabilis ang kanilang mga kabayo. At ang mga kasundaluhan ng Westrington na nagmamaneho ng mga karawahe ay ganon din ang ginawa. Pinalo ang mga kabayo na naghihila sa mga karawahe upang ang mga kabayo ay tumakbo ng mabilis. At ang libo-libong kasundaluhan ay pinatakbo din ng mabilis ang kanilang mga kabayo. At ang mga alikabok ay nagsianggatan. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na si Daryl sa tapat ng lagusan na kanila nadaanan ni Lynn. At ito ay dahan-dahan bumaba sa kanyang kabayo at bamulong. Kung hindi mo alam na may sagradong lagusan sa lugar na ito, ay hindi mo ito basta-basta makikita. Dahil ito ay parang isang maliit na kuwebo lang. Ngunit ang lagusan na ito ay masyadong mahiwaga dahil kung ito ay iyong tatahakin ang loob nito, ikaw ay makakarating sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Walang kaalam-alam si Daryl si Lynn ay nasa loob na ng lagusan na kanilang dinaanan noon pabalik sa mundo ng mga tao. Ngunit ngayon si Lynn ay tinahak ang loob ng sagradong lagusan na ito. Upang makabalik sa mundo ng iba't ibang nilalang at sa lugar na kanilang nasasakupan. At sa loob ng sagradong lagusan, si Lynn ay naglalakad sa madilim na lagusan na ito. At maya-maya si Lynn ay kumuha sa kanyang bulsa ng pansindi. At agad-agad niya itong pinailaw upang makita ang mga sulong na mayroon ang lagusan na ito. At si Lynn ay nagsalita, "Buti na lang bago ako umalis sa mundo ng mga tao. Naisip ko na magdala ng isang bagay na ito, na ginagamit nila upang makagawa agad ng apoy. At alam ko kung maglalakad pa ako ng konti sa gilid ng mga bato na ito ay may nakasabit na sulo." At si Lynn ay naglakad ng mabilis. At maya-maya si Lynn ay ngumiti at sinabi, "May sulong sa banda roon." At si Lynn ay nagpatuloy sa paglalakad. At sa kanyang paglalakad, ito ay nakarating sa unang sulong na nakasabit sa gilid ng sagradong lagusan sa loob nito. At ito ay sinindihan ni Lynn.
At siya ay sobrang saya at ito ay nagsabi, Ama, pabalik na talaga ako sa ating palasyo. Huwag sana kayong magalit sa akin kung ako ay makabalik na sa ating lugar. Miss na miss ko na kayong lahat. Kayo ni Yui at ikaw Ama. Sana ay nasa mabuting kalagayan lang kayong lahat. Alam ko na labis na kayong nag-aalala sa akin. At aking Ama, madami akong ikukwento sa inyo ni Yui sa aking pagbabalik sa ating palasyo, tungkol sa naging karanasan ko sa mundo ng mga tao. At kung sino talaga ang lalaki na napadpad sa ating nasasakupan at naging apprentice mo. Natitiyak ko na ikaw ay labis na magugulat kung malaman mo ang tunay na pagkakilanlan ng lalaki na iyong naging apprentice. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. Hindi alam ni Lin na alam na ng lahat na baka si Daryl at Vin ay iisa lamang. Ngunit gusto nila itong makampirma mismo kay Daryl. Ngunit sa nangyari na hindi na nakabalik sila Lin at Daryl ng matagal na araw ang lumipas. Kaya ang pag-iisip ng lahat ay natuon sa paghahanap kila Daryl at Lin. At si Lin ay muling nagsalita. Aking Ama, kung malaman mo sa mundo ng mga tao ang malalakas na imperyo, at mga pinuno nito na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual ay atin ng kapanalig. Malaki ang maitutulong nila sa atin kung magkaroon ulit ng sakuna sa ating lahing elf. Hindi rin ako nagsisisi na kami ay nawala ng matagal sa aming palasyo o sa aming mundo ni Daryl. Dahil, sa pagtungo namin sa mundo ng mga tao nang hindi sadya, ay madami akong naging karanasan. Tulad sa paglaban sa mga kasundaluhan ng Westrington na isa sa pinakamalakas na imperyo sa mundo ng mga tao. Ilang daan-daang kasundaluhan ng Westrington sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Ang aking nakalaban, at aking napagtagumpayan ito. At sa hindi kapani-paniwala ilang araw pa lang kami na nasa mundo ng mga tao. At sa isang araw lamang si Daryl na agad ang namumuno sa Westrington. Ang kakayahan talaga ni Daryl ay sobrang nakakahanga. Kahit hindi ko pa ito talaga nakikita ng aking dalawang mata. Ang kanyang tunay na kakayahan at lakas ng spiritual ay sobra talagang nakakamangha. Dahil sa mga nangyari sa isang araw lang, nakuha niya agad ang pamumuno sa kaharian ng Westrington. Laban sa mabangis na emperor nito na si Emperor Dwayne. Ay masasabi ng sino man na si Daryl ay dapat tingalin ng lahat. At sana kung malaman mo aking Ama na ngayon ang magiting na sect master ng Elysium Gate noon. Na naging Diyos sa God's Domain. Na ngayon ay emperor na ng isang malaking kaharian na si Daryl ay aking naging nobyo na. Huwag sana kayong magalit sa akin tungkol roon. Alam ko ang batas ng ating lahi. Na hindi tayo pwedeng umibig sa ibang nilalang. O ibang lahi na mayroon sa ating mundo. Tuldok, kung tayo ay iibig, dapat ay sa ating kalahi lamang. Ngunit ngayon kailangan na itong mabago. Dahil ang puso ay hindi mo matuturuan kung kanino ito iibig. Ito ay aking natutunan. Nang ako ay makaramdam ng pagmamahal sa tao na nagngangalang Vin na kilala natin. Nung una ako ay sobrang galit na galit sa tao na iyon. Na nakaisip pa ako na paslangin ito. Ngunit ngayon, ako ay umiibig na sa tao na iyon, at naibigay ko ang aking pagkababae nang hindi ko pa alam na siya pala ay si Daryl. Na kahit na napakababa ng tingin ko sa kanya sa panahon na kami ay nagtungo sa sagradong harang. Hindi ko inaasahan na ako ay kanyang mapapaibig. Kaya Ama, sana ay mabago na ang ating batas tungkol sa pag-ibig. Upang hindi kami ni Daryl mahirapan sa hinaharap. Sabi ni Lin sa kanyang sarili. Habang ito ay patuloy na naglalakad sa loob ng sagradong lagusan patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang. Samantala sa labas ng sagradong lagusan. Nagsidatingan na din sila Ambrose, Pinunong General John at si General Loy. At ang tatlo ay dahan-dahan bumaba sa kanilang mga kabayo. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, Ama, nasaan sa lugar na ito ang sagradong lagusan na iyong tinutukoy at sinasabi sa amin? Sabi ni Ambrose. At si Pinunong General John ay nagsalita din at sinabi, tama si Sect Master Ambrose. Emperor Daryl, sa lugar na ito ay parang walang kakaiba. Paano nagkaroon ng sagradong lagusan sa lugar na ito? Sabi ni Pinunong General John. At si Daryl nang marinig niya ang mga sinasabi nila Ambrose at Pinunong General John. Ito ay ngumiti at sinabi, tulad nga ng aking iniisip. Kung hindi mo alam na may sagradong lagusan sa lugar na ito ay hindi din talaga makikita ng iyong dalawang mata. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ng tatlo na sila Ambrose, Pinunong General John at si General Loy. Si General Loy ay nagsalita at sinabi,
Paumanhin Emperor Daryl, ano ang iyong nais ipahiwatig sa amin? Sabi ni General Loy. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Hindi nyo ba talaga makita ang sagradong lagusan na aking tinutukoy sa inyo? Sabi ni Daryl. At maya-maya ang 3 karawahe ay dumating na din sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan at sila Daryl. At sa likuran nito ang mga kasundaluhan ng Westrington na bumibilang sa libo-libong kasundaluhan ay nagsidatingan na din. Maya-maya, mabilis na nagsibaba ang 3 kasundaluhan ng Westrington sa mga kabayo na may hila-hila sa mga karawahe. Upang buksan ang pinto ng mga karawahe, na sinakyan nila Yvette, Irene, Reyna ng South Cloud at ng 4 na prinsesa ng lahing fairy. At ang mga ito ay dahan-dahan bumaba sa kanilang mga karawahe. At sa pagbaba nila, si Yvette ay tumungo kung nasaan si Daryl. At ganun din sila Irene, Reyna ng South Cloud at ang 4 na prinsesa ng lahing fairy. At si Irene ay nagsalita, Aming mahal na Emperor, nasaan ang mahiwagang lagusan na inyong nadaanan ni Prinsesa Lynn ng lahi ng mga elf na nagmula sa ibang mundo? Sabi ni Irene. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!